Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Nang pumutok ang paggamit ng social media, marami ng mga tao ang naging motivational speaker. Maya't maya may mga pumapasok na mga feed sa inyong wall ng mga paalaala, mga advice, mga magagandang bagay na dapat tahakin ng tao. Merong iba tumatalakay sa problema. Merong iba ay tumatalakay sa relationship. Meron namang iba tumatalakay sa pera. Iba't ibang aspeto ng buhay ng tao ang binibigyang pansin ng mga motivational speaker. 'Di ba? Meron na nga naging sikat dahil sa kaniyang motivational rise. Alam naman natin 'yun lahat, no? Pero gayon pa man, nagpapasalamat tayo sa mga motivational speakers na ganito, na para bang kapag kailangan natin ng magandang salitang gustong marinig, gusto nating makarinig mula sa ibang tao ng magagandang bagay. Pero kung tutuusin, kahit na ang mga motivational speakers, kailangan din ng motivation. Upang masabi nila to at magawa nila ito, kailangan din ng motivation mula sa iba. It could be a motivation coming from loved ones, a motivation from a friend, or a motivation from your peers o mga grupo. Wala na tayong ibang pinakamagaling na motivator, pinakamagaling na motivational speaker rather than Jesus. Wala nang pinakamagaling pa
kung hindi ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa ating ebanghelyo, hindi lamang motivation ang kaniyang ibinigay, kung hindi babala sa mga unang alagad na kaniyang isinugo upang gawin ang lahat ng kaniyang ginagawa at ibahagi sa iba. Ano yung ginagawa ni Jesus na gusto niyang ibahagi sa iba? Nabasa natin at napakinggan sa mga nakaaraang ebanghelyo ang pagpapahayag ng mabuting balita, ang pagpapalayas ng masamang espiritu, ang magpagaling na mga may sakit. Kung ano ang ginagawa ni Jesus, yun ang kaniyang ipinasa sa 12 at ang 12 naman ang magpapasa sa nangangailangan nito. Pero bago nila ito magawa, sila muna ay nakinig at nag-aral sa harapan ni Jesus. Dinama muna nila. They experience how to be with Jesus day in and day out. Kahit na sa araw-araw ng kanilang paglalakbay, palagi silang may nadidiscover na magandang bagay tungkol kay Jesus. Kaya ang ebanghelyo ay pagpapakita sa lahat ng sumusunod sa Kaniya, hindi lamang na mga unang 12 alagad, kung hindi tayo ring naniniwala at sumusunod sa Kaniya. Sa ebanghelyo, binigyan tayo ni Jesus ng babala. Ano po yung babala? Maging matalino kayo gaya ng ahas at matapat gaya ng kalapati. Paano ba maging matalino gaya ng ahas? Ang ahas po, sa panahon ngayon, simbolo ng kasamaan. Nung panahon ni Moses, ito ay simbolo ng paggaling. So lahat ng tumingin sa ahas na ginawa ni Moses ay gumagaling. Ibig sabihin po noon, lahat tayo na sumusunod sa Diyos ay mayroon ding kapangyarihang magpagaling ng nararamdaman ng iba. Marunong din tayong umunawa at magpagaling sa dinaranas ng iba. Gaya ng kalapating matapat na kahit na lumayo sa kaniyang paglipad, mulit-muling babalik sa kaniyang tirahan. Tayo man ay nakakalimot sa Diyos, tayo man ay lumalayo at naghahanap ng ating ikabubuhay, babalik at babalik pa rin tayo sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Isa rin sa napakagandang bagay na ibinigay ni Jesus ay maging tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ano ba ang tupa? Alam natin yon dahil si Jesus ang kordero ng Diyos, ang tupang inialay upang matubos ang ating kasalanan. Anong ibig sabihin ng tupa? Masunurin, mababang loob. Alam natin sa paglabas ng ating bahay, alam natin na sa bawat paglakad natin ay may mga asong gubat na anytime ay aatakihin tayo upang tayo'y bumagsak. Kaya binibigyan tayo ni Jesus ng kaisipang maging katulad sa Kanya, bagamat masunurin at mababang loob, pero nakatuon sa talino at lakas ng Diyos. Alam natin sa paglabas ng bahay, left and right ang pwedeng sumilo, tumira, kumagat, manira, ibagsak ang ating pagkatao. Pero kung tayo ay palaging may kababaang loob at masunurin,
sa kaisipan ng Diyos, mapagtatagumpayan natin katulad ng tupa na ni Jesus na nagpakasakit at namatay para sa atin. Ang susunod na bahagi ng Ebanghelyo ay propesiya nang dahil sa kaniyang pangalan, marami tayong hindi makakasundo kahit na sa ating kamag-anakan. Ihanda natin ang ating sarili bilang sinugo ng Diyos dahil maraming hindi makauunawa bakit ka may debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Bakit sa kalayo-layo ng Quiapo, sa Quiapo ka pa kailangang magsimba? Bakit sa siksikan ng tao, kailangan mong makisiksik? Maraming hindi makauunawa, pero hindi nila nauunawaan ang biyaya at grasya ng kasama si Jesus sa kaniyang banal na tahanan. Meron nga pong nagsabi sa akin, Father, nung fiesta, alam nyo ba na 8 misa ang aming nadaanan bago kami nakapasok sa simbahan? Ang sabi ko, okay na po yung 8. Bakit nagsyam na misa pa kayo? Dahil hindi po kumpleto ang aming pagpunta sa Quiapo pag hindi kami nakapasok sa loob at hindi kami naka-attend sa misa na aming dadatnan. Makita mo yung motivation sa kanya. Makita mo yung kaniyang pagnanais na makita si Jesus. Pagnanais na makasama ang sambayanan sa pag-awit at sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Araw-araw po sinusugo tayo. Araw-araw tayo'y ipinapadala sa mundong minsang ayaw sa atin. Pero ito ang dapat nating gawin, ang yakapin na may pagpapakumbaba, ang yakapin ang mundo na may pagsunod sa diwa ng Diyos upang ating mapagtagumpayan ang hamon at paglalakbay ng buhay. Kung papaanong ang mga alagad na ito ay naging matagumpay na at kasama na ng Diyos sa kalangitan, tayo ay hinihintay nila para tayo naman ang magtagumpay sa hamon ng buhay. At wala tayong ibang papakinggan na pinaka-the best na motivational speaker other than Jesus. Sa kaniyang mga salita, naroon ang pagpapatunay. Dahil sa kaniyang salita, lumalabas ang lahat sa gawa. Bago sabihin ni Jesus, ipinapadama, ipinapakita, ibinabahagi kung ano ang magiging katapusan nito. Ito ang ating misyon, ang maging sugo ni Jesus sa panibagong hamon ng takbo ng mundo. Maging matatag po tayo. Amen.